saturated fats, may mga trans fat. Alam naman na ang mga manunood dyan eh. Lahat ng mga viewers natin, alam na yan eh. Kasi modern na tayo ngayon, lahat nasa internet na. Alam naman natin, mga donuts na yan, mga, I'm sorry kung nakabanggit ako ng pangalan, wala namang brand dito. Yung mga, alam mo yung mga piniprito na yan? Yung French fries. Kasi alam mo ba na nakikita ko sila, pagka-prito, palit na naman. Yung pala ginagamit din yung sa iba, pati sa manok. Piniritong manok. Kumbaga isang mantika lang. Tatapon mo ba yun? Kung ikaw naman ang may-ari ng restaurant? No way. Alam mo naman kung gaano kamahal ng mantika. Business yun eh. They're talking about something profit. Oh, yes. And the only way for them to make gain. more money. We are dealing with people who are doing business. So especially, pag bumibili ka ng mga ganong mga uri ng mga mantika na pinagprituhan, ay grabe ang toxic effect niyan. Iyan yung talagang napakahirap tuklapin sa blood vessel. Once na nakapasok yan, pahirapan yan. Believe me, lalaban talaga yan. Talagang tuklapan, talagang hindi biro-biro yan. Parang yung in-example mo, Doc, dun sa ating mga previous na episode na yung tipong i-blender natin yung isda, makikita mo dun yung sebo, yung dugo, at ang hirap tanggalin kasi kailangan mo gumamit talaga ng yung acidity or yung parang talagang concentrated na dishwashing liquid. Ano ba yung good news naman? Ito palang concentrated na juice ng garlic na merong lemon or calamansi. Yung chelation. Chelation. Ayan. Grabe, tinutunaw niyan yung mga trans fats. Gaganda yung ginya. Parang parang dreno. siya yung kumbaga Parang dreno. panglinis ng blood vessels Oo, mo. kaya nangyari, kung namumroblema ka, tumataas ang blood pressure mo, minum-inom ka lang nito, at na normal na, tapos ang problema. Pero ang point, maganda, ihinto mo na yung mga kalokohan mo. Ibig sabihin, alam mo nang hindi maganda eh. Kaya ito yung tinatawag na, babalik tayo dun sa pagbibuild ng panibagong habit. Ito yung hahanapin ng katawan mo. Gusto ko yan, Doc. And Alam for ba yung sure, neuroplasticity? Ito yung functions ng brain. Bihira kasi, itong libro ni Neil Needley, paborito kong basahin yan. Ito palang brain natin, lahat ng bagay na mabuti, pwedeng katabi ng brain mo. Example, ako hindi ako nag-exercise ng regular. Nung nalaman ko na pag pala nag-exercise ka, adapin ang body mo yan, at sa oras na huminto ka, ang body mo mismo ang mag-uuto sa'yo, bumalik ka. Kasi may nararamdaman ka na kailangan mo siya. At ang maganda ron, nabibuild mo yung muscle mo. Yung dibdib mo nung araw na walang-wala naman, nakikita mo, nagkakaroon ng hubog. At nagkakaroon ng positive idea ka, na ganito lang pala yung katawan natin. Ingatan mo lang. Automatic, ibibigay naman ng Panginoon yung para sa'yo. So yun yung tinatawag na, for example, tinanggal mo yung trans fats. Alam mo ba na hindi na ako pwedeng kumain yan? Right away, sore throat. Yung for example, nadaya ako. Sinabi na wala ganun yan. frito ng trans fat. Ganun. Alam mo, nandun na, may hilo na ako. Mararamdaman mo talaga, Ramdam Doc, ko na, hindi na kaya ng katawan ko. For example, di ako kumakain ng isda for more than 32 years. Makakain lang ako ng aksidente. Nahihilo ko. Hindi na talaga siya tinatanggap ng Alam mo katawan. na ganun din sa kasalanan. Pag bigla kang nagkamali ng isang bagay na alam mong mali, hindi ka makatulog. Totoo Hindi yan, na part Doc. ng buhay mo eh. Yun yung sa Tagalog binabagabag ka. Binabagabag ka. Nakukonsensya ka talaga. Kasi hindi sanay yung body mo dun eh. That's the reasons why we need to experience yung tinatawag na aalis tayo dun sa bad, what you call it, yung habit na yun. Kumbaga sa tatanggalin natin yung comfort zone. Yes. Siyempre, pag nandun ka sa comfort zone, paano ka makakamove? So ito yung pinopoint na siguro sa mga other subject natin, expound natin ng konti itong tinatawag na neuroplasticity na may relasyon ito sa character formation at doon sa sanctification process at yung tinatawag na righteous by faith. Na i-develop natin yung good habit pero hindi madali. Totoo yan, Doc. Bakbakan ito. No pain, no gain. Kasi yung word pa nga lang, Doc, kanina nabanggit nyo sa ating po mga manonood, iba yung epekto kapag addicted na tayo, especially sa pagkain. Hindi ganun kadaling pigilan yan. Grabe yan. Yung tipong parang hahanap-hanapin mo pa, Doc, di ba? Papatayin ka talaga niyan. Kaya yung binabanggit ko lang, pag namali ka ng kain, yung trans fats, dahil nga na-store sa katawan yan, alam mo ba pinabababa ang metabolism yan? Babagsak ang metabolism, pati digestive system natin, dama yan. So ang problema nito,
Yung katawan natin, ganito yan. Meron tayong tinatawag na desire o tinatawag na timbang na match dun sa height mo. Hindi ba dun sa mga tulay, yung mga architect, engineer, ginagawa nila, nilalagay nila yung kung ano yung kapasidad lang ng tulay na yun, ang dapat na bigat na dapat dumaan doon. The same thing sa elevator. Pag sumobra yung timbang ng tao doon, Tumutunog, Dok. at May lumagpas alarm. ka, ibig sabihin yun, hindi tatagal yung elevator na yun. Kasi hindi design doon yun. Alam mo ba, pag binalik mo sa katawan ng tao, kunyari 140, kunyari ako, 5'6" ang height ko. 140 pounds yung goal ko sa buhay ko. Naabot ko yan. Pero hindi ganun kadali ang pinagdaanan ko. Grabe, no pain, no gain. Pag wala ka talagang desisyon, dahil hindi mo naintindihan yung consequence mo sa loob ng katawan mo, aadapin mo na lang yan. Kung ano mangyari, bahala na. It's not the way it is. We must struggle and do our part. Kaya nung naabot ko na yung timbang ko, na 138 ako ngayon eh. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Kahit paano, sa tulong mo, na wala na yung sobrang taba na hindi bagay sa katawan ko. Alam mo ba,